tapos puntahan pa natin yung ibang mga issues. Ito, mga bossing. Magandang araw. Si Bongbong Marcos, kasi sinasabi Magandang araw po na sa fake inyong news lahat. daw. At, Fake news daw yung magbibigay na ako sa inyo ng, wait lang. Sinasabi na fake news daw yung pagkaka-aresto kay Zaldico. Sinasabi ni Harry Roque sa kanyang previous vlog na hindi daw talaga totoo yan, hindi totoo na na ganito na ganyan. Wala daw talagang nahuling Zaldico. Pero talagang dito pinaninindigan ng presidente, bahala na kayong mag-decide whether sino nagsasabi ng totoo, si Harry Roque na nasa Europe o si presidente na patulog-tulog lang. Bahala na kayo. Pero ito, paki-play natin yung kanyang kakabigay lang na statement tungkol kay Harry Roque. Pahayag tungkol sa kalagayan ni Zaldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod ng mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa. Naintindihan naman namin yan, sir. Pero sana lang kasi, President Marcos, the people are asking for proof. Hindi lang basta statement because mambubudol ka kasi sinungaling ka eh. Oo, napakasinungaling mo. Fake news peddler ka kasi. Sabi mo nung nasa kay OJC, walang pumasok na baril. May baril na pumasok, kitang-kita ng mga lente ng mga kamera namin. Hindi mo man kinurek yan. Madami ka ng mga sinabi na ang legacy project mo ay, ang legacy ng gobyerno mo ay Maharlika Investment Fund. Hanggang ngayon, wala na kaming balita sa putang inang Maharlika Investment Fund na yan. 20 pesos na kilo ng bigas, 1 million pesos na 1 million pirasong pabahay bawat taon. So 6 million yan in 6 years. Lahat, wala na nagkatotoo. Maganda ang ekonomiya, maayos ang healthcare system, maayos ang ating peace and order, wala ng drugs. Ang dami, lahat na sinabi mo baliktad, hindi na naghihirap mga Pilipino. Masaya ang mga Pilipino. Lahat na sinabi mo palpak. Kaya nga hindi na naniniwala ang tao sa'yo. Kaya every time that you're saying something, you should always show proof. Kasi nga, ang tingin ng tao sa iyo, pinsa mo si Pinocchio. Satanas ka. Gusto nga ng tao mamatay ka na eh. Gusto nga ng tao, ayaw na nga nilang dumating sa 2028 dahil hindi nila alam kung anong katarantaduhan ang gagawin mo from 2026 to 2028 eh. Ang gusto ng tao, mamahinga ka na, umuwi ka na ng Ilocos, matulog ka, pagising mo 2028 na eh. Ayaw mo rin lang namang magtrabaho at mapagod eh. Lumayas ka na. Yun nga ang gusto ng mga Pilipino eh. So sana man lang, may mga issue na naman ngayon na nakaraan, may issue na may health problems ka, nag-jumping jack ka lang, ang dali-dali naman magpakita ng medical bulletin kung talagang wala kang tinatago o addict ka daw, ang dali naman magpakita ng drug test kung hindi ka talaga addict. Ngayon, sinasabi ng mga kababayan natin, wala, fake news lang yan. Pinapaasa lang tayo niyan. Tapos ngayon, pinagpipilitan mo na meron. Sana yung sumunod na labas mo, nagpakita ka na ng ebidensya. Hindi nyo ba kayang kumuha wala ba tayong embassy sa Europe? Para pumunta man lang doon, humingi tayo ng picture. Kasi nagawa nyo yan kay Arnie Tevez eh. Walang naniniwala noon na si Arnie Tevez nahuli. Pero nung ibinalita ng media to, may drone pa, may picture siya habang nakaupo doon sa opisina, noong detention facility. May mga proof noong si Alice Guo nahuli. Pero bakit dito kay Zaldico, napaka-importante ni Zaldico sa problema ng Pilipinas, bakit wala kayong maipakitang proof? Prueba lang naman ang gusto namin para at least makapaghanda na kami. Gusto namin umuwi na talaga sa Pilipinas yan para maituro na kayong dalawa ni Romualdez. Para wala nang magawa si Pam Tilo Lacson kundi buksan ulit yung Blue Ribbon Committee at ipatawag lahat ng mga tao para mapatunayan kung sino talaga ang may kasalanan. Na ang may kasalanan talaga, ikaw, si Romualdez, yung anak mo at saka yan at saka yung Judas na si Zaldico na yan, kayo-kayo talagang arkitekto ng mga magnanakaw sa gobyerno eh. Di ba? Para talagang maging masaya na kami kasi gusto ba namin mahuli si Zaldico? Oo, putang inang Zaldico na yan, magnanakaw ang hayop na yan, gusto namin maiuwi na sa Pilipinas. Pagkatapos nga niya kayong ituro, gusto namin bigtiin na yan eh. Gusto nga namin ipako na sa krus yan eh. Tapos hayaan na maubusan ng dugo hanggang mamatay, mahirap. Yun nga ang gusto namin talagang mangyari kay Zaldico eh. So, ayaw ba namin mahuli siya? Hindi, gusto na namin, sir. Magandang balita yung sinasabi mo. Good development yan dito sa ating kinakaharap na problema ngayon sa flood control scandal. Pauwiin na natin, pero maganda ngayon pala, ipakita nyo na, buhay pa. Oo, ayan, pumayat na, tumaba na. Ipakita ninyo para talagang yung sinasabi mo dyan, may sense. Walang naniniwala sa'yo kung nagsasalita ka lang kasi sinungaling ka eh. Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. Ikaw ang pinakasinungaling na presidente sa Pilipinas. Kaya lahat ng lumalabas sa bibig mo ngayon, kino-question ng tao.
Ang trust rating mo, -9. Ibig sabihin, walang tiwala sa yung tao. So every time dapat na nagbibigay ka ng pahayag, dapat may pinapakita kang ebidensya para at least alam namin alin yung kasinungalingan, alin yung katotohanan. Because when you are speaking, pag ikaw at saka si Claire Castro nagsasalita, -9 ng mga Pilipino ang naniniwala. Walang naniniwala, sir. Ang trust rating mo, bagsak, negative. So walang naniniwala. So may sinasabi ko ngayon dito, may naniniwala ba? Kini-question pa rin nila yung credibility nung ano mo. Nung sinasabi mo, bakit? Kasi nga sinungaling ka. Yun yung credibility na nabuild mo sa mga Pilipino, sir. Pasensya na. ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Law and due process daw. Sabi ko nga sa iyo, when you speak about law and due process, hindi na naman kami naniniwala. Why? Walang due process kay Pangulong Duterte nung pinadala mo. Sinabi mo nun. Sinungaling ka, di ba? Sinabi mo hindi ka makikipag-cooperate, tapos biglang pinadala niyo si Pangulong Duterte. Doon ganun ka kasi sinungaling eh. Satanas ka, bongbong. Oo. Utangin na sinungaling kang literal. Kung merong simbolo ng kasinungalingan, mukha mo yun. Simbolo ng katangahan, mukha mo rin yun. Oo. Due process. Hindi nyo yung binigay kay Pangulong Duterte yung due process. Nagsinungaling ka dyan. Nagsinungaling ka rin doon sa sinabi mo hindi mo siya ipamimigay. Tapos ngayon nandoon na siya. Oh, maniniwala ba tao sa sinasabi mo ngayon? Hindi rin. Wisit ka. Hayop. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at